Hi guys! Welcome to my vlog. Background ko ay yung aking katuwang sa paglilinis, ang vacuum, at saka yung today, pagod ako. Kahit hindi siya nagluto, nag-general cleaning ako. Inurong ko yung mga salaset, malaking mageless, dalawang malaking sala, dalawang living room, isang dining room, tatlong kusina. Pero yung tatlong kusina, bukas ko na yung lilinisan. Yung nilinis ko muna yung midgeless, tapos yung filter ng aircon, nililinis ko, inaakyat ko yan, pinupunasan, kasi nga pinapunasan. And ganun ang gawain ko every Thursday kasi hindi siya magluluto. Late na siyang bababa. Siguro mga 12. Kanina 12 na siya bumaba. Ay 1 na pala. Nakakain kami 2 o'clock na nga, mahigit. Hindi pa rin siya umiimik masyado. Kaso na ako din, di din ako naimik. Sabi nga niya kanina, may rice pa doon. Sabi ko, okay na to. Sabi ko, kaya naman kaya kami mga OFW, kaya namin tiisin yung pagod, yung puyat, yung pakikitungo sa amin ng aming mga amo. Kaya naman namin. Ang hindi namin makayanan pag may problema pang dumating galing sa Pilipinas, problema sa pamilya, yung iba love life. Kaya minsan may mga OFW yung gumagawa ng hindi maganda, which is hindi naman kasi tama. Dapat lang kasi chillax lang and pray. Everything happens for a reason. Halimbawa, may problema ka sa love life, siguro yan ay hindi binigay sa'yo ni Lord, kaya ganyan. Kaya manalig lang mag-pray. Pakiusapan si Lord na maging matatag pa. Ako naman minsan sinasabi ko, Lord, dahan-dahan naman sa mga pagsubok. Normal na tao lang ako. Hindi ako scout ranger na handang lumaban. Bukas 6 o'clock ako magising kasi nga pinapagawa na naman ako ng Boracay Nab. Kasi bibisita siya sa sister niya, dadalhin niya. Yan ang bibida niya. Tapos kailangan kong magawa yun kasi 12 sila aalis. So, kailangan at 12 malamig na siya kasi dadalhin niya yung kaldero eh. Ayan. So, buhay OFW, kung paano ako nakasurvive dito. At first month ko dito, first week ko dito, tingin ko talaga madedo na ako. Sabi ko hindi ako makakasurvive. Sabi ko, tas iniisip ko, nandito na ako. Ano pa bang kailangan kong gawin? Yung mga sakripisyo ko sa pag-apply, yung test ko, ilang araw yun na wala kaming maayos na kain, maayos na tulog. Tapos yung paglakad-lakad na mga papel. So nga, nandito na ako. Sabi ko, ngayon pa ba ako aatras? Nandito na ako. Pero promise, sobrang nahihirapan ako nung first time ko dito. Nung first week ko dito, hindi ko maiintindihan yung salita nila. Sabi ko, I wish I can understand them. Pero ngayon, nung naiintindihan ko na yung mga sinasabi nila, yung minsan makapagsalita na ako ng Arabic, naiintindihan ko na. Nag-wish naman ako na sana hindi ko alam mag-Arabic. Hindi ako nakakaintindi pala ng Arabic. Kasi masakit. Pag nagsasalita kasi sila, parang wala lang sa kanila yun. Pero kapag
pag iniisip ko masakit, yung sinasabihan kang mapimok, yung walang utak, syarmuta, kanyan. Dati hindi ko naman yan naiintindihan. Pag narinig ko yan na sinasabi sa akin, nag-smile lang ako. Kaya pala nagsitawanan sila kasi hindi pala maganda yun. pero, pero okay na. Ngayon, nakakaintindi na ako. Nag-wish na rin ako na sana hindi na lang ako makakaintindi sa mga salita nila kasi masakit pala. Pero ayos lang. Ayun pa ba ako susuko? Magsi 6 years na ako dito. Magsi 7 years na pala ako dito sa Saudi. Nung una, 3 years. Tapos bumalik ako. 2 years mahigit. Magsi 6 years na ngayong December pala. 6 years pa lang pala. Kaya sa mga kapwa ko, FW, laban lang. Be strong lang. Isipin ang pamilya. Isipin ang goal sa buhay. And sana maging happy lang. Maging successful tayong lahat. And hanggang dito na lang kasi tutulog na ako. Thank you guys sa support. Shukran katir. Yani, shukran. That's all I can say. Thank you so much sa support sa team ko, sa mga friends ko. Thank you so much. And